Ang unang batas patungkol sa tinatawag na agimat, ito ay haram. Hindi lang agimat tinutukoy dito at tamain, basta lahat ng mga sinusuot ng mga tao. Na kung saan meron siyang paniniwala na itong sinusuot niya ay makakapagbigay ng swerte sa kanya at makakapagtanggal ng kamalasan sa kanya, ang tawag yan at tamima. Bakit ba gumagamit ang tao ng agimat? Halimbawa, nagsuot ng pulang brief, pampaswerte raw sa exam. Meron yan mga tao na hiniwala sa ganyan. Tamima rin yun. Pwede sabihin natin tamima. Sinusuot niya eh. Pero normally, yung mga Arab, sinusuot sila dito, yung bracelet. Bracelet pa yung daw sa kamay. Tapos yung necklace. Ang unang pamantayan dyan ay haram. At ang tamima na yan, kapag yung tao ay naniwala na merong epekto sa kanya ng illusion lang yung epekto, walang katotohanan. Nag-illusion ka lang, para kang addict. Nag-i-imagine ka na may epekto yan, totoo yung sinusuot mo, pero wala naman talaga. Halimbawa, nagsuot yung isang tao ng necklace sa kanyang leeg. O yung ampan. Ano pa? Yung ombo. Pwede pa rin yan pumasok. Yung tulak-bala. Yan. Anting-anting. Lahat yan ay shirk. Kaya sinusuot mo para protektahan ka sa kamalasan, para magbigay siya ng swerte. Kaya sabi sa hadis ng Rasulullah, man allaka tamimatan, faqad asyrak. Sino man sa inyo nagsuot ng tamima ay nakagawa ng shirk kay Allah Ta'ala. Shirk yun kay Allah Ta'ala. Meron pa yan, di ba? Yung parang may mata, sinusuot dito sa leeg, yung necklace. Meron pa sinusuot dito sa kanyang tiyan, ampan, para sabihin proteksyonan siya laban sa kalokohan. Kalokohan mo yun. Hindi ka protektahan sa kalokohan yung ginagawa mo. Yan ay shirk. Humingi ka ng proteksyon dyan ay dapat kay Allah Ta'ala. Lalagay mo yan sa tiyan mo kasi daw proteksyon. Yan ay shirk. Kapag naniwala ang tao na itong sinusuot mo na agimat o ampan man yan o bracelet na na protektahan ka niya maliban kay Allah o kahalintulad ni Allah, syirkun akbar. Nakalabas ka sa Islam. Pero kapag naniwala ka na si Allah Ta'ala makapagbigay sa ng proteksyon at ng magandang bagay, tapos dinaan ni Allah sa suot mo nang wala ka naman dalil, nag-imbento ka lang na may epekto sa'yo, yan, syirkun asgar. Basta naniwala ka, dyan na nagbibigay sa ng swerte ay shirk yan. Ang unang batas regarding talaga sa pagtamima sa may agimat ay syirkun asgar. Maliban kapag inakyat mo yung level sa taas ay syirkun akbar. Maliban na lamang sabi niya, kapag inakyat mo sa level ng pagiging Panginoon ni Allah Ta'ala pa syirkun akbar. Di ba sinabi natin, ang pinakadahilan ng shirk, ito yung inakyat ng tao, yung isang nilalang sa level ng Panginoon. Kaya dito sabi ng Allah Ta'ala, ang dahilan kung bakit naligaw yung mga hindi Muslim sa kabilang buhay, sabi ng Allah Ta'ala, Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin, id nusawwikum bi rabbil alamin. Wallahi, sabi niya, ang pinakadahilan kung bakit kami naligaw, id nusawwikum bi rabbil alamin. Kasi kayong nilalang, inakyat namin kayo sa level ng pagiging Panginoon. Nagsujud kami sa inyo, kahalintulad ng pagsujud kay Allah. Nagdua kami sa inyo, kahalintulad ng pagdua kay Allah. Nagruko kami sa inyo, kahalintulad ng pagruko kay Allah. Humingi kami ng proteksyon sa inyo, kahalintulad ng paghingi namin ng proteksyon kay Allah. Humingi kami ng swerte sa inyo, kahalintulad ng paghingi namin ng swerte kay Allah. So, ibig sabihin ng shirk, yung inakyat mo yung isang nilalang sa pagiging pantay ng pagiging tauhid ng rububiyah Panginoon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang tinutukoy doon ng pag-shirk kay Allah Ta'ala patungkol sa tamima, yung agimat, anting-anting, yung ampan, yung ombo, yung tulak-bala, lahat ng ginagawa ng mga tao na kung saan yung bagay na to nang walang ebidensya sa Quran at sa Sunnah, tas naniwala kayong bagay na to makapagbigay ng swerte at makatanggal ng kamalasan sa buhay mo, shirk yun. Shirk yun kay Allah Ta'ala kasi wala ka naman dalil. At yun yung dahilan kung bakit ang unang step, ang unang paggawa ng tao ng shirk kay Allah Ta'ala dahil sa ganung pamamaraan. Kaya nga yung isang tao kabilang sa pinakadelikado ng shirk, yung shirkun kubur, yung shirk sa libingan. Kasi ang gagawin ng tao pag may namatay, unang-una namatayang si Hamid, ang gagawin niya sa libingan, lalagyan ng hollow block. Pagkatapos bibisita ulit, lalagyan ng tiles. Tapos bibisita ulit, gagawin ng bahay, may fencing na. Tapos, dahil nga napamahal siya, gagawa na ng rebulto doon sa libingan. Pumunta kayo doon sa Manila Cemetery, pati sa Taguig. Di ba gano'n nangyari?
Tapos nang gagawin sa sunod na henerasyon, sasambahin na nila. Ito yung Diyos ninyo. Kita ninyo ang rebulto. Ganon yung nangyari sa mga tao kung bakit nahulog sila sa shirk kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, lagi silang may kailangan. Tapos iniisip at naniwala silang kailangan nila siguro mabibigay ng taong patay na to. O taong naglalagay ng agimat o ng anting-anting o ng feng shui sa bahay dinidikit kung saan-saan. Yan ang dahilan kung bakit kumakalat ang shirk dito sa ibabaw ng lupa. Hindi lang yan, pati sa number. May shirk number 13. Kaya punta ka ng building, sakay ka ng elevator, walang number 13. Kasi yung 13 daw malas. Shirk. Sa bagay na akala ninyo maliit lang sa pag-iisip ninyo. Walakin indallahi azim. Pero napakadelikado nun sa harap ng Allah Ta'ala. Krimen yun kay Allah Ta'ala kasi shirk yun kay Allah Ta'ala. Itim na pusa, bawal magwalis sa gabi, bawal ng kuko, may nahulog na kutsara, ano pa? Bawal magtinda ng asin sa gabi. Lahat bawal na. Lahat ng kalokohan ng tao ng shirk nandyan na sa paniniwala ng mga tao. Yushrikuna billah. Nag-shirk kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito ang sabi nito, annal asla fit tamaim. Almana, ang unang pamantayan at ang batas patungkol sa agimat pati anting-anting ito ay haram. Bakit? Gumagawa ka ng illusion sa utak mo na may epekto yung suot mo na to hanggang akala mo meron talaga siyang totoong epekto. Tapos hanggang sa maniwala ka makapagbigay sa'yo ng swerte, yung pala walang katotohanan. Ustad, paano ko malalaman na shirk ba to o hindi? Kapag merong epekto o wala. Halimbawa, yung itim na pusa. Yung itim na pusa nakita mo, tapos may lakad ka, sabi mo, nakita ka ng itim na pusa. Ngayon, nakita ng itim na pusa, sabi mo, hindi ka natutuloy. Kasi bakit? Baka mamalas ang paglakad mo, may mangyari sa hindi maganda. Shirk o hindi? Shirk. Ngayon, nakikita ka ng itim na pusa. Ang sabi mo, hindi ka natutuloy kasi ang itim na pusa, normally, na-witness ng mata mo at sa kwento, naririnig mo palagi, taon-taon, may nangyayari na habulin ka ng pusa, itutulak ka sa aksidente. Shirk o hindi? Hindi yun shirk. Kasi basta na-witness ng mata mo, naririnig ng tainga mo, at na-experience ng katawan mo yung mga bagay, ay hindi yun shirk. Pero kapag ang isang bagay, walang ebidensya na nakikita mo at naririnig mo, walang experience yung katawan mo at naniwala ka na may epekto, yun yung shirk. Halimbawa yung number 13. Di ba may nagsasabi na malas yung number 13? Tama. Meron number 13 sa building. Tapos ang ginawa mo, pagdating sa number 13, ang ginawa mo, natakot ka, bumaba ka ulit kasi may nangyaring aksidente kahapon sa number 13, baka hindi pa safe, umalis ka. Shirk o hindi? Hindi, kasi may experience. Pero umakyat ka, umuwi ka, hindi ka na pumasok sa trabaho kasi number 13 ang bill na pinasukan mo. Kasi malas ang number 13, hindi mo alam kung bakit. Yan ang paniniwala. Shirk. Kasi nag-illusion ka lang at pinaniwalaan mo. Nakuha ninyo? Tama ba? So yun ang tinutukoy patungkol sa shirk sa tamima.